kina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Pero giit ni Senate President Tito Soto, may impeachment cases bang existing? Yun yung tanong. So para hingin natin ang kanyang pananaw sa usaping ito, makakasama natin si former Senator Antonio Trillanes IV. Good afternoon po sa inyo, Senator. Good evening. Good evening po sa inyo lahat. Opo, sir, simulan ko na po doon sa paghingi ng inyong opinion tungkol po dito sa sinasabing impeachment case, pero both doon sa highest leaders natin of the land, both kay PBBM at kay VP Sara Duterte, plano daw sampahan ng impeachment. Your thoughts on this, sir? Meron po tayong nababalitaan na ganyan, in relation dun sa impeachment case daw na Kasi yun nga Sentry, dapat makapag-usap tayo Kasi yung, kilala bilang dilawan, etong sino ba to? Si Erice. Pagka, kasi, hindi naman sa nananakot kami. Joke lang. Hindi. Hindi, syempre, love natin yan si Sentry. Hindi si Sentry. Alam naman natin kung ano yung puso ni Sentry, no? Ako nga, pag tumakbong presidente yan, suportahan natin yan. Ako so, medyo kinakatampo namin, yung Erice, kilalang dilawan, kilala ring backlog. Kilala, yan yung pagkakakilala dyan. Ngayon, parang medyo nakikita-kita namin na parang sumasama yata sila Chel Jokno dyan No? So, pasing-tabi naman. Pagka nakita namin yan, pasensyahan na doon sa mga bagong dating, mamaya batihan tayo. Right after nung topic natin. Yun yung magiging intervals ng batihan natin sige, kita ko kayo dyan. Don't worry. file kay President Marcos. So wala akong personal information about it. Ang meron akong personal information ay yung impeachment case laban kay VP Sara na ipa-file sa February 6. Kasi ito lang yung araw na matatapos yung one year prohibition sa filing ng impeachment. So yun. Opo. So ano pa po yung alam niyo tungkol po dito sa impeachment ni VP Sara? Baka pwede niyo i-share sa amin, sir. Handa na ba yung papel? Oo, ready na ba? Ano yung grounds for impeachment? At sino yung mga magpa-file? Ang aking impormasyon, ang magpa-file nito ay mga members ng civil society, ng simbahan, basically the same sectors na nag-file last year laban kay Sara na naudlot niya at kailangan nating maatuloy. Dapat ganun lang. Dapat ganun lang. Hindi pag yung dilawan pero hindi I think medyo napipicture out ko na hindi naman kasama yung mga dilawan. No? I think ginamit lang din yun ng DDS. No? Yung picture na yun and then inano nila. No? Parang pinakalat nila. So gusto sigurong palabasin na kasama sila Congressman Laila de Lima. No? Sorry na. Tuloy ito para makita ng mga kababayan natin kung ano ba talaga ang katotohanan dito sa mga aligasyon na to. Ako po, alam ko yung sagot dyan kasi karamihan ng mga contents o nilalaman ng impeachment case ay kasama dun sa aking mga aligasyon nung una pa. Tapos, ang isang na alam ko rito ay bukod dun sa impeachment allegations na kasama doon sa last year, ang madadagdag dito ay yung mga aligasyon ni Mr. Madriaga para malaman din kung totoo ba ito. Sorry sir, what particular allegations po ni Madriaga? Yung mga nagbibigay sa kanila ng daang-daang milyon o bilyon na pera at yun nga, yung iba konektado ito doon sa illegal na droga na-file ko naman na ito laban kay Pulong Duterte, kay Manscarpio at iba pa. Si Manscarpio para lang sa kalaman ng mga babae natin, ay asawa ni VP Sara. So itong mga perang natanggap nila at pumasok sa kanilang mga bangko ay makikita natin once nagsimula itong impeachment. Case na ito. Pero sir, isa lang po ba itong impeachment case na nabalita? Pero ano ba talaga, gusto ko sana matanong si Senator Trillanes kasi I believe it was nung Senator Trillanes was the one who told us na pagka nabuksan na Ombudsman Boying Rimulya, no, yung SALN lalo na yan. And then pagka pwede natin makita diyan kung ano ba yung mga naging transaksyon or pumasok no during a particular period of time, no? And
mapapatunayan na ni Senator Trillanes na nagkaroon ng transaksyon or nakakuha, no, sumweldo pagdating sa droga, no, patungkol sa transaksyon ng mga drogahan, no, nung hindi lang nung panahon ni Duterte pero nung mayor pa si Digong. So yan yung magandang abangan din natin diyan. Taan yun. Nung nakaraan kasi sunod-sunod eh. Doon sa nalalaman ko, syempre, isa lang po yun. Ngayon, hindi naman ako privy doon sa magpa-file na ibang grupo. But ano po kaya ang chances na magpa-prosper ito? Kasi nung nakaraan, of course, well, nag-prosper naman siya sa Congress, pero kasi alam naman natin yung naging ending. So ngayon po ba, baka may nakakausap po kayo ng mga lawmakers? What are the chances? I think we will take it one step at a time. Tingnan muna natin, unang-una. Ayun pala, kaya magme-meltdown eh. Mukhang... Kasi mukhang this time around, mukhang... Siyempre, napag-aralan na lahat yung mga posibleng... kasi during last rin, kasi yun na rin yung claim natin eh, na airtight siya. So, malaki na yung chance talaga na hindi lang ma-acquit, kundi mapakulong. 'Di ba? So, yan nga, definitely napag-aralan na yan. So, hindi na tayo madadaan ulit sa technicalities. Ang atin na lang is yung karagdagang procedures or rules na dinagdag ng Supreme Court, no, kung paano gagalaw pagdating sa impeachment. Kaya yun medyo siguro naman na isipan na nila kung paano gagawin doon. Kailangan tumafile, kailangan ma-refer sa Justice Committee, at ang gagamitin na nating rules na impeachment ay yung bagong ipinasa ng Supreme Court. Na kailangan mag-conduct ng investigation sa House of Representatives. So hindi naman yung isa sa kagandahan, kasi doon pa lang sa House of Representatives, posible na siyang imbestigahan doon. Doon pa lang magkakaroon na ng investigation. So a-attend na siya dapat ng ron. Mauobliga na siya. So pagka na-impeach ka doon sa doon pa lang sa lower house, magkakaroon na ng mga hearing, no? Oh, yan. Kaya lang medyo sana lang mangyari. Bumalik si Speaker Martin. Di ba? Ang ganda kung babalik si Speaker Martin, tapos siya yung magiging speaker, tapos siya na ulit magtulak niyan, no? Para at least panalo tayong lahat doon pagka si Speaker bumalik. Di ba? So pag nangyari yon, medyo kasi mahina si D. Ang unang hakbang nito ng Committee on Justice ay i-determine nila yung sufficiency in form. Then pag nakapasa doon, di-determine yung sufficiency in substance. Pag nakapasa doon, magkakandak sila ng investigation doon pa lang sa Justice Committee. Pero part na to ng impeachment process. Hindi yung agarang botohan at itatransmit na sa Senado, kasi ang sabi ng Korte Suprema, kailangan magkandak ng committee hearing. Magkakandak ng investigasyon rather sa House pa lang. At nagiging pabor yun dahil di lalabas na yung mga ebidensya doon pa lang sa level ng House, parang Quadcom, di ba? Kasi kung mapupunta ka agad sa Senado yan, tapos magbotohan ulit sila na kung ano mang magic ang gagawin ng mga product. Magic. Oo nga, pagka na-magic na naman ni Cayetano yan, no? 30 senators para hindi lumabas yung mga ebidensya, hindi na naman makikita ng mga kababayan natin. Correct. Pero ito sa House pala makikita na, tapos after ng 60 days, maximum, magbobotohan yung mga congressman para kung dadalhin nila ito sa Senado, kung i-impeach na nila si... So kung February, it's going to be March, and then April. So April, merong 2 buwan na sunugan sa lower house. So, sino mga sayang si General Acop, no? Anyways, si Congressman Benny Abante, baka mamaya minsan kasi si Benny Abante lumalamya eh. Pero nandiyan naman si no? Si Congressman Adjong, si Congressman Luistro. Siyempre nandiyan yung bagong dagdag, si si Congressman Leila de Lima, at saka si Congressman Chel Jokno. Si Sara. So yun yung magiging step by step nito.
we believe, dahil kumpiyansa kami dun sa ebidensya na nilabas namin, at least yung mga may personal knowledge ako, bukod pa rin sa mga Mary Grace Piatos na yan, na daang-daang milyon. Yon. Pagka ito nalabas, mamumulat yung mga kababayan natin. At pag namulat yung mga kababayan natin, mas magiging madali ang desisyon ng mga representante ng taong bayan, yung mga halal ng bayan na representatives of the people. So, yun ang magdadala nun sa Senado. And sa Senado, edi basically uulitin yung naging investigasyon sa House. Di, ano ulit, makikita ng taong bayan muli yung mga ebidensya na yun. Ganon. Yun ang mas maganda. Doon na papunta yung Yun ang mas maganda. Palakpakan natin. Hindi, yun. Ako din naman, yan yung ina-expect natin. Ano? Kasi yan yung isa sa mga bagong narinig natin dyan. No, na pagdating nga sa Congress, doon pa lang, iimbestigahan na. So, mape-present na yung mga cases, no, na gagamitin para dun sa impeachment. And then, after 2 months of investigation, no, mga hearing, saka pala magdi-decide yung lower house kung i-impeach ba nila si Sara. Pero take note last time na impeach na si Sara sa lower house, ito lang talagang si Cheese. Pero dali na, di ba? Since ang bago yung Senate, natin, panalo na.